pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin ang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakwin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta sa Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Sa ating po mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa, si Jose ay pinagtulungan ng kanyang mga kapatid dahil lamang sa kanilang inggit o selos dahil mas favorite na ni Israel ang kanyang pinakabunsong anak na si Jose. Sa ating namang ebanghelyo, sa talinghagang ibinigay ni Jesus sa mga Pariseyo ay mayroong isang anak din ng may-ari ng ubasan at ito ay kanila ding pinatay para mapasa kanila ang mamanahin nito. Magandang mapagnilayan natin, no, nasa puntong ito, ang mga pag-aaway-away, lalo na pagdating sa pamilya,
ay kapag umiiral yung pakiramdam natin na hindi ako favorite. O kaya naman kapag mayroon ng yung nararamdaman na bakit parati na lang siya. So pag umiral ang inggit at selos, dudugtungan na yan ng pagiging sakim na gusto natin mapasa atin ang lahat. Kaya maging ang mga ano man ang mayroon sa mundong ito, inaari natin na atin at hindi na galing sa Diyos. Kung kayan, nagkakaroon tayo ng pag-angkin sa mga bagay na hindi naman atin. So nawa, sa panahong ito ng Kwaresma, pagnilayan din natin kung saan ba nanggaling ang mga tampuhan natin, saan ba nanggaling mga hindi natin pagpapansinan, kasi kinikimkim natin, tumatahimik lang tayo, pero mayroong nangyayari sa loob na hindi nagiging maganda para sa ating pong pakikipag-ugnayan. Tumanda na tayo at tumatanda na, halos karamihan sa atin dito, matanda na, pero ang mga pinanggagalingan ay yung mga karanasan nung maliit pa dahil lamang doon sa inaakala natin na karapatan natin na ibigay sa atin ng lahat. Atin, ako, ako lang. Kaya kapag mayroong ibang nabibigyan, kapag mayroong ibang nagkakamit din, hindi tayo nagiging masaya. Dahil ang tingin natin ay kaagaw. Maging ang Diyos, ang tingin na natin, kaagaw. Kaya ayaw natin ibalik ang lahat ng mga pagpapasalamat, pagpupuri sa Kanya dahil naniniwala tayong deserve natin ang lahat ng ito para sa sarili lang natin. Amen.